Ipangaral ang salitang nagbibigay buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 16, verses 9 to 15, and I read it for you. Now after he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. She went out and told those who had been with him, while they were mourning and weeping. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. After this, he appeared in another form to 2 of them, as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Later, he appeared to the 11 themselves as they were sitting at the table, and he upbraided them for their lack of faith and stubbornness, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation." Muling nabuhay si Jesus. Nagpakita kay Maria Magdalena, nagpakita sa dalawang lungkot na alagad patungo sa Emmaus at nagpakita sa iba pang mga alagad. Ngunit, ang mga ito'y hindi agad naniwala. Sila'y pinagsabihan ng Panginoon at iniatas niya ang utos na magpunta sa lahat ng dako ng mundo at ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Ito rin po ang utos ni Jesus sa ating lahat, ang ipangaral ang kaniyang mabuting balita na nagbibigay buhay. Si Kristong muling nabuhay, ngayoy nagsasalita sa atin, at ang salita niya'y nagbibigay ng buhay. Hindi pumapatay, hindi nakakapanakit, hindi nanlalamang, hindi nandudusta, kung hindi nagbibigay ng buhay. Kumusta kaya ang ating pangangaral? Kumusta kaya ang ating ipinapaabot na mensahe ng Diyos? Ito ba talaga'y mensahe ng buhay na si Jesus o atin ng sariling interpretasyon batay sa ating kumbinyente kung ano lamang ang nais nating ipangaral? Ang ating mga salita ba'y nagbibigay buhay o ito'y mga nakakapanakit na salita na pumapatay ng relasyon, pakikiisa, pagmamahalan, pagdadamayan? Tingnan natin ang ating mga salita. Tingnan nating maigi ang ating ipinapangaral na ebanghelyo sa ating modernong panahon. Ang ating mga pangaral ba ay tapat pa rin sa utos ng Panginoon? Ang mga salita ba niya ay nagagamit ng husto? O ginagamit natin ito upang manira, pumatay, at magmanipula ng ibang tao? Manalangin tayo. Panginoon Kristo, kayo po ay muling nabuhay at ang iyong salita'y nagbibigay buhay sa aming uhaw, pagod, natatakot at nanlulupaypay na kaluluwa. Magawa nawa naming maipangaral ang iyong salitang nagbibigay buhay sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.